How are you all? Kamusta po kayo? Oh, you're not talking to us tonight. What's the problem? Sorry. Oh, you're not talking with us tonight. What is the problem? Ano daw po ang inyong problema? Bakit hindi kayo sumasagot? I was asking, how are you? Kamusta daw po kayo? Tinatanong niya kayo. Amen. Okay, salamat. I like when you talk back to me. Are you with me? All right, I recognize that the time is going and we have a lot to share, so we are going to be moving straight into the message. Ayan, napansin ko po na ang ating oras ay napakabilis at dahil wala na tayo masyadong oras na diretsyon agad tayo dun sa ating paksa. Our text for the message is 1 Corinthians 10 verse 31. It says, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ang ating pong susing talata ay matatagpuan sa unang Korinto 10:31. Ang sabi po dito, kaya kung kayo man ay kumakain o uminom at anuman ang inyong ginagawa, gawin niyo ito sa kaluwalhatian ng Panginoon. So the topic for the message is eating for the glory of God. Ayan, pagkain para sa kaluwalhatian ng Diyos. Can you see that? Eating for the glory of God. Pwede niyo po bang ulitin? Eating for the glory of God. Thank you very much. Let us pray, Father in heaven. Ama namin sa langit, Thank you for your people gathered. maraming salamat sa mga taong narito. Today we are going to be talking about how we can glorify you through what we put into our bodies. Sa gabing ito aming pag-uusapan kung paano namin kayo maluwalhati sa amin pong mga kinakain sa aming mga katawan. You have given us instructions in your word. Binigyan niyo po kami ng mga alituntunin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Help us to read those instructions Tulungan kaming basahin ang mga paalalang ito and to apply them to our lives. at ito ay maisabuhay namin For it is by doing this sapagkat sa paggawa nito, that we will glorify you. kayo ay aming maluluwalhati. This we pray in the name of Jesus. Aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. All right, the Bible teaches that every aspect of our lives, including what we eat and what we drink, should glorify God. Ayan, ayon po sa banal na kasulatan, ito ay nagtuturo na lahat ng aspeto ng ating buhay, kasama yung ating kinakain, ang ating iniinom, ay kinakailangang nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Eating is not limited to what we chew and swallow. Ang pagkain po ay hindi lamang limitado sa ating hinunguya o nilulunok, Or to what we swallow without chewing. o kaya kahit yung mga kinakain nyo na hindi nyo na hinunguya. It also includes what we drink Kasama din dito yung ating iniinom and what we ingest via tubes, needles, and air, as in the case of smoking. Ayan, kasama po dito yung mga pinapadaan natin sa mga tubo, sa karayom, at maging yung sa hangin na ating nalanghap katulad ng usok. Eating for the glory of God, then, challenges us to align our dietary choices with God's principles for health and holiness. Ayan, sa atin pong pagkain na nakaluluwalhati sa Diyos, ito ay nagbibigay sa atin ng hamon na isaayos natin ang ating mga pagpili na ayon sa prinsipyo ng Diyos para sa kasalusugan at para sa kabanalan. There are some well-intentioned as well as misinformed people Meron pong ilang mga tao na kung saan hindi nila alam who misinterpret God's word when it comes to eating and drinking. na kung saan kanilang minimisinterpret ang salita ng Diyos pagdating sa pagkain at sa pag-inom. 1 Timothy 4 verse 4 says, for every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received
with thanksgiving. Ayan, ayon po sa unang Timoteo 4:4, ang sabi, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. Is this text suggesting that it is okay for a person to eat anything he or she wants to eat? Sa tingin niyo po, ang talata bang ito ay nagsasabi na okay lang para sa isang tao na kainin ang kahit na anong bagay na gugustuhin niyang kainin? Oh, I had an answer. I heard an answer. Napakinggan ko ang inyong sagot. It does not mean that. Hindi po yun ang ibig sabihin ng talatang ito. One way to interpret the Bible is to read it in context. Isang paraan po para ipaliwanag ang sinasabi ng Biblia ay basahin po natin ang buong konteksto nito. And in this context, Paul was reminding Timothy that in the last days, At sa kontekstong ito, si Pablo ay nagpapaalala kay Timoteo na sa huling mga araw, and the last days mean the days before the coming of Jesus, at ang ibig sabihin po ng mga huling araw ay araw bago dumating ang Panginoong Hesus, in the last days, false prophets would arise. sa huling mga araw, ang mga bulaang propeta ay babangon, Teaching doctrines that originate in the minds of demons. at alam niyo po sila ay magtuturo ng mga doktrina na nagmula saan? Kaisipan ng mga demonyo. And which are not found in the Holy Scriptures. Minsan po magaganda ito pero hindi ito nanggaling saan? Sa The- Biblia. These demonic teachings include the prohibition or the forbidding of marriage. Ang ilan po sa mga tinuturong ito ay kasama dito yung pagbabawal sa pag-aasawa And the abstaining from foods which God created to be received with thanksgiving. at pag-iwas po sa mga pagkain na nilikha ng Diyos na dapat nating tanggapin ng may pagpapasalamat. And which will bring blessings to those who believe and know the truth. At ito ay magbibigay ng pagpapala doon sa mga nananampalataya at naniniwala sa katotohanan. Or to those who know and love At God. doon sa nakakakilala at umiibig sa Diyos. Let us understand that God is not against marriage. Gusto ko pong maunawaan niyo na ang Diyos ay hindi laban sa pag-aasawa. In fact, He is the author or the institutor of marriage. Sa katunayan, siya po ang author, siya ang pinagmulan o nagtatag ng pag-aasawa. Genesis 2:24 tells us that a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Ayan, at ayon po sa Genesis 2:24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. In Hebrews chapter 13 verse 4, Paul says, marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Ayan, ayon din po sa Hebreo 13:4, dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Concerning the eating of food, it was not God's original design for human beings to eat meat or the flesh of other animals. Alam niyo po ba patungkol sa pagkain, hindi po dinisenyo ng Diyos na ang tao ay kumain ng karne o yung lamang hayop. This is what He told Adam and Eve in Genesis 1 verse 29. Ito ang kanyang sinabi kay Adan at kay Eva sa Genesis 1 hanggang 29. Behold, all the seed-bearing plants and trees with fruit with seed in it throughout the entire earth, I give you to be your food. Ayan, ang sabi po dyan, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uring halamang nagkakabinhi
at ang mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. This was also the food for the animals that moved on the earth and the birds of the air, according to verse 30. At ito rin po ang pagkain ng mga hayop na makikita natin sa lupa at ng mga ibon na lumilipad sa hipapawid ayon sa versikulo 30. So what did God give mankind and the animals to eat when He created them? Ano daw po ang binigay ng Diyos sa sangkatauhan at sa mga hayop nang ito ay kanyang lalangin? Ha? Anong pagkain? All right. Is that a correct answer? Yes. Amen. After the great flood in Genesis 9 that destroyed mankind's source of food, Matapos po yung matinding pagbaha noong Genesis 9, ay nasira po ang pagkain ng sangkatauhan. God permitted Noah and his family to eat the flesh of clean animals as a temporary measure. Ayan. Pinahintulutan po ng Diyos na si Noe at ang kanyang pamilya ay kumain ng laman ng mga hayop na malilinis bilang pansamantalang pagkain po nila. Or as a quick fix for a potential crisis. Ayan, para ito ay maging solusyon sa kanila pong krisis na kinakaharap. You see, when God created the animals, some were designated clean and some unclean. Alam niyo po ba nang nilikha ng Diyos ang mga hayop, meron siyang itinalagang malinis at ang ilan ay hindi malinis o karumal-dumal. So He told them to eat from the clean stock and not the unclean. Ayan, kaya sinabi ng Diyos, kumain kayo saan? Sa malinis at hindi doon sa karumal-dumal. In Genesis 7 verse 2, God told Noah to take 7 pairs of clean animals and 2 pairs of unclean ones into the ark. At sabi po sa Genesis 7:2, ayon, sabi ng Panginoon kay Noe, ikaw ay kumuha ng 7 pares ng malinis na hayop at 2 pares ng karumal-dumal o hindi malinis na hayop sa arka. Noah obeyed God, for he knew the clean animals from the unclean ones. Ayan, sumunod po si Noe sapagkat alam niya kung alin yung malinis at yung hindi malinis na hayop. So if we go back to the text, the foods God created to be eaten must be the clean animals identified in Leviticus chapter 11 and Deuteronomy 14. Ayan, kaya kung atin pong babalikan yung talata, kung ating unawain, ang pagkain na binigay ng Diyos ay mula sa kanyang mga nilikha na pwede natin kainin. Mula saan? Sa malinis na mga hayop na matatagpuan natin sa Levitico 11 at Deuteronomio 14. We shall talk about some of these animals and highlight God's wisdom from a scientific and medical perspective. Ito po ang ating pag-uusapan, yung ilang mga hayop na ito. At makikita natin kung gaano karunong ang Diyos mula sa isang scientifico at medikal na perspektibo. Leviticus chapter 11 verse 3 and Deuteronomy 14 verse 6 identify clean animals as those that have split hooves. Ayon po sa Leviticus 11:3 at Deuteronomy 14:6, dito po ay kinilala kung alin yung mga hayop na merong biak ang paa. And through the cud, such as cattle, sheep, goat, and deer. At yung ngumunguya, katulad po ng alin, ng baka, ng tupa, ng kambing, at ng usa. But the unclean ones include pigs, camels, and rabbits. Subalit yung mga karumal-dumal ay kasama po dito ang alin? Ang baboy, ang kamelyo, at ang rabbit. Ano man Tagalog sa rabbit? Kuneho. Gising pa kayo.
Leviticus chapter 11, verses 9 to 12 identify clean sea creatures as those with fins and scales. Ayan, ayon naman po sa versikulo 9 at 12 ng Levitico 11, dito ay kinilala din yung mga malinis na pagkain sa dagat na meron silang ano po, palikpik at kaliskis. Such as bluefish, cod, flounder. Ayan, kasama po dito yung bluefish. Nababasa niyo na po. Cod at flounder. Grouper, herring, kingfish, salmon. Ayan, salmon. Alam niyo naman po yun, di ba? Sardine, shad, snapper, trout, tuna, and whitefish. Ayan, sardinas, tuna. So these are clean animals that we can eat from the sea. Ito po ang mga malilinis na hayop o isda na maaari nating kainin saan? Sa dagat. The unclean ones include catfish, lobsters, crab, shrimps. Ayon po sa Biblia, yung mga karamaldumal ay kasama po dito ang alin? Yung hito, yung lobster, yung hindi po pusit yun eh. Katang, alimango, hipon, talangka, and others. at ang iba pa. Huwag niyo pong kakalimutan yung iba pa. All right, so talk with me now. Have you been eating clean foods or unclean foods? Ayan, sa tingin niyo po, yung kinakain niyo po ba ay kabilang doon sa malinis o doon sa hindi malinis? Both. They say both. I like your answer. I like your answer. Well, follow me, follow me. Flying creatures. So we have looked at seafood. We have looked at Land animal? what was before the seafood? The land. Yeah. Okay, the sea creatures, the land animals. So let's go. We talked about the land animals, the sea creatures. Now we're going to be talking about the flying creatures. We find that in Leviticus 11, verses 13 to 19, and Deuteronomy 11, verses 11, Deuteronomy 14, verses 11 to 18. Ating naman po titingnan ngayon yung mga lumilipad na mga nilikha ng Diyos ayon sa Levitico 11, 13 hanggang 19 at Deuteronomio 14, 11 hanggang 18. So these texts talk about clean flying creatures. Ayan, ang talata po ito ay nagsasabi sa atin ng mga malilinis na lumilipad na nilikha ng Diyos. Their characteristics lead us to name some as chickens, turkeys, and pheasants. Ayan, ang kanilang mga katangian ay nagdala sa atin sa mga pangalan katulad po ng alin? Chicken joy at chicken na manok. Pabo at yung pheasants. The unclean ones include carrion or dead flesh eaters. Ayan, ang hindi po malinis ay kasama po dito yung karyon o yung kumakain ng patay na mga hayop o laman ng hayop. Owls plus ostriches, storks, heron, and bats. Ayan, yung kwago, yung ostrich, at maging yung heron at mga paniki. Now, you were honest with me before. Please be honest again. Have we been eating clean, creeping creatures or unclean, creeping creatures? Nais ko pong maging tapat kayo. Sa tingin niyo po ba, kumakain kayo ng malinis na gumagapang na nilalang ng Diyos? O yung hindi malinis na gumagapang na nilalang ng Diyos? Not sure. Not sure. All right. Okay, so we will see. Amen. Now, let me ask you another question. Do you think your eating is pleasing God if you eat the things He says are unclean?
Sa tingin niyo po ba, nakalulugod sa Diyos kung ang kinakain niyong pagkain ay yung mga bagay na karumal-dumal at sinabi ng Diyos na hindi malinis? No. So another question is, do you want to please God with your eating? Okay. Naintindihan. They are already understood. Amen. Okay. Amen. Amen. So we have creeping creatures. Yan, meron tayong gumagapang na mga nilalang. Leviticus 11:27 to 31 identifies certain creatures that are unclean. Ayan, ito pong Leviticus 11, 27 hanggang 31 ay nagpapakilala sa atin ng ilang mga nilikha na gumagapang na hindi malinis. These include moles, mice, lizards, four-footed animals with paws such as cats, dogs, bears, lions, and tigers. Ayan, kasama po dito ang mga daga, ang putiki, at yung merong mga apat na paa katulad ng pusa, aso, oso, leon, at tigre. Leviticus 11 verses 22 to 23 identify clean insects as locusts, crickets, and grasshoppers. Ayan, ayon naman po sa Leviticus 11, 22 at 23, dito ay kinilala yung mga malilinis na insekto katulad ng locust at yung mga cricket at yung tipaklong. The unclean ones are insects that crawl or fly like flies and beetles. Ayan, yung hindi po malilinis na insekto ay yung mga gumagapang at lumilipad katulad po lang alin. Let me see the hands of those Langaw. who eat flies. Meron pong kumakain sa inyo ng langaw o aksidenteng nakakain ng langaw. Amen. I thank you that you don't eat flies. And I hope after tonight you will put away the other things that God says are unclean. Does that sound like a bargain? Okay, nawa ay hindi nyo nakainin yung mga hindi mali o yung mga maruruming mga pagkain. Let's talk about the purpose of God's dietary laws. Tingnan po natin, ano ba ang layunin kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautosang ito? God told the Israelites in Leviticus 20 verse 26, "You are to be holy to me because I am the Lord, am holy, and I have set you apart from the nations to be my own people." Ayan, ang sabi po ng Diyos sa mga Israel sa Leviticus 20:26, kayo ay kinakailangan maging banal para sa akin sapagkat akong Panginoon niyo ay banal at kayo'y aking tinalaga mula sa mga bansa upang kayo'y aking maging bayan. And because the Israelites were to be God's people, they were to promote health, holiness, and obedience. At dahil sa mga Israel ay tatawaging bayan ng Diyos, kinakailangan po nilang pahalagahan ang alin po? Ang kalusugan, ang kabanalan, at ang pagsunod. As the modern and spiritual children of God, we are holy people. Bilang isang moderno at espiritual na anak ng Diyos, tayo po ay tinatawag na banal na bayan ng Diyos. And we cannot eat everything our eyes see. At hindi po natin pwedeng kainin lang kung ano yung nakikita ng ating mata na gusto natin kainin. And everything for which our appetite salivates. At kahit anong bagay na sa tingin natin ay nakakatakam. Some things will kill us instantly. Merong ilang mga pagkain na pag kinain natin ay makakamatay agad sa atin. And some will kill us silently and slowly. At ang ilan ay tahimik tayong papatay, hindi natin alam at unti-unting nakamamatay. And because of this, many people are deceived. At dahil po dito, maraming mga tao ang nadaraya. But I encourage you to trust God, for He does not give laws to arbitrarily assert control over His people. Pero akin kayong hinikayat na ating pagtiwalaan ng Diyos sapagkat hindi lang po siya nagbigay ng mga kautusan para tayo ay kontrolin. God is not a tyrant.
or an egotist. Ang Diyos ay hindi lang isang tyrant o isang Diyos na nais niyang siyang masunod. On the contrary, He is all wise. Sa kabaligtaran, siya ay puno ng karunungan. He is all knowing. Siya ay puno ng kaalaman. He is wonderfully caring. At siya ay mayroong pagmamalasakit sa atin. And He wants what is best for His people. At gusto niya ang pinakang mabuti para sa atin. Therefore, whatever He recommends for us to eat or drink, Kaya kung ano man ang sinasabi niyang ating kainin at inumin, it is for our well-being. ito ay para sa ikabubuti natin. It is for what? Ito ay para saan? Our well-being. Ating ikabubuti. And all we need to do is to trust God. At ang ating kinakailangan gawin ay magtiwala sa Diyos. Will you trust God tonight and make Him the Lord of your life? Nais niyo po bang magtiwala sa Diyos sa gabing ito at gawin siyang Panginoon ng inyong buhay? Praise the Lord, praise the Lord. Although God did not explain why some animals are clean and can be eaten, Bagaman hindi lahat ay pinaliwanag ng Diyos kung bakit ang ilang hayop ay malinis at hindi dapat kainin, and why some are unclean and should be avoided, at kung bakit ang ilan ay hindi karapat-dapat o madumi at hindi dapat kainin, the gradual increase of knowledge, and especially scientific knowledge, yung unti-unting paglago ng kaalaman, lalo na po ang siyentipikong kaalaman, informs us why God is right on point. nagsasabi sa atin na tama ang Diyos sa kanyang sinasabi. Let me share with you a few examples. Bigyan ko po kayo ng ilang halimbawa. Pigs. Pigs Baboy. or swine often carry parasites such as trichinella, which can cause trichinosis. Ayan, alam niyo po ba yung baboy? Ito ay madalas nagdadala ng mga parasite na tinatawag na trichinella na nagdudulot ng trichinosis sa katawan ng tao. They are scavengers that consume anything. Ayan, sila po ay kumakain ng basura na anumang bagay na kanilang makita ay kanilang kakainin. And this can lead to toxin buildup in their flesh. At ito ay nagdudulot ng pagdami ng toxin sa kanila pong katawan. When we eat their flesh, we are affected by these toxins. Ayan, kaya kapag kinain natin ang laman ng hayop na ito, atin ding nakakain ng toxin sa kanilang katawan. So God says we should not eat the pig because the pig is a scavenger. Kaya sinabi ng Diyos na hindi dapat natin kainin ang baboy sapagkat ang baboy ay isang basurero, kumakain ng basura. Do you agree with God? Sumasang-ayon ba kayo sa Diyos? Amen. Amen. Shellfish such as shrimps, lobsters, and crabs are creatures that feed at the bottom of the body of water. Ang mga hipon at alimango ay kumakain mula saan? Doon sa ilalim ng tubig. They often absorb harmful pollutants and toxins like mercury from their environment. Kaya madalas silang nakukuha yung mga hindi mabuting toxin katulad ng mercury sa kanilang paligid. And they can carry bacteria and cause foodborne illnesses. At sila ay nagdudulot ng mga bakterya na makukuha natin dito sa mga pagkain ito. Nagdudulot ng sakit. So do you see, if you eat shellfish, what you are exposing yourself to? Nakikita niyo po ba? Kaya kapag may red tide, bawal kumain ng mga shellfish kasi apektado sila. Predatory birds such as vultures and owls Ang mga ibong mandaragit katulad ng buitre feed on the flesh of dead animals and other decaying matter. ang kinakain po nila ay alin, ang mga
karne ng patay na hayop at yung mga nabubulok na bagay which can harbor harmful bacteria and viruses. na nagdudulot ng matitinding bakterya at saka mga virus. Their diet increases the risk of transmitting diseases between animals and humans. Kaya yung kanila pong pagkain ay merong malaking risk na makapagsalin ng mga sakit sa mga hayop at maging sa ating mga tao. Rabbits are some of the animals that can affect humans with a disease called tularemia. Ayan, alam niyo po ba ang kuneho ay hayop na kung saan maaring makadulot ng pagkakasakit sa ating mga tao na tinatawag na tularemia. The prohibition not to eat their flesh is wise counsel. Kaya po ang pagbabawal na hindi kainin ang kanilang laman ay isang mabuting payo sa atin. I'm going to ask you another question. Tatanungin ko kayo ng isa pang tanong. We see those of you who eat rabbits. Meron po bang kumakain sa inyo ng kuneho? All right. All right, all right. I see the little one, raising their hands. Maybe they are too small to understand what I'm Maybe saying. it's the snack. It's a designed rabbit. But I'm happy that you are seeing that rabbits carry disease. Ayan, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang kuneho ay nagdadala ng matinding sakit. And because God loves His people, He wants them to eat healthily. At dahil mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, gusto niya tayo kumain ng para sa ating ikalulusog. Bats are known carriers of viruses such as rabies and coronaviruses. Ayan, alam niyo po ba ang paniki ay kilala sa pagdadala ng mga virus at katulad ng rabies at yung coronavirus. Consuming or eating bats increases the risk of transmitting diseases between humans and animals. At ang pagkain po ng mga paniki ay mayroong malaking daladalang sakit sa pagitan po ng alin, ng mga tao at ng mga hayop. Let's talk about fish without fins and scales. Ayan, natin pong pag-usapan ang mga isda na walang kaliskis at palikpik. Fish without fins and scales, such as catfish and sharks and scavengers, are often absorb higher level of toxin and heavy metals. Ayan, ang mga isdang walang palikpik at kaliskis, katulad po ng catfish, pating, ay mga scavengers o yung kumakain ng basura at ito ay nag-absorb ng matataas na toxin o yung mga metal na nasa dagat. They may carry high levels of mercury, which can harm human health. Maaari po silang magdala ng matataas na level ng mercury na masama ang dulot sa ating katawan. God's dietary laws reveal His care for both physical health and spiritual holiness. Ang kautusan ng Diyos patungkol sa ating pagkain ay nagpapakita sa atin ng pagkalinga ng Diyos pareho sa ating pisikal at espiritual na kabanalan. His instructions in Leviticus 11 remind us that He cares deeply about our well-being. Kaya po ang kanyang kautusan sa Leviticus 11 ay nagpapaalala sa atin na siya ay nagmamalasakit sa atin ng gano'n na lamang. By following principles that promote health, holiness, and gratitude, we can eat and live for the glory of God. Kaya sa ating pagsunod ng mga prinsipyo na nagpo-promote para sa ating kalusugan, kabanalan at pagkapasalamat, maaari tayong kumain at mabuhay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Again, I ask you, do you want to live for the glory of God? Muli ko kayong tatanungin, gusto niyo bang mabuhay para sa ikaluluwalhati ng Diyos? Do you want your eating to glorify God? Gusto niyo bang kumain para kalugod sa Diyos?
Are you willing to throw away the unclean things from your plate? Handa ba kayong itapon ang karumaldumal o hindi malinis sa mga pagkain mula sa inyong mga pinggan? Oh, you're silent. Oh, medyo tahimik kayo. Well, my encouragement to you is, if you want to eat to glorify God, you cannot continue to eat what God says is not good for you. Aking ipinamamanhig sa inyo na kung nais niyo pong kumain sa ikaluluwalhati ng Diyos, hindi po tayo makakapanatiling kumain ng mga bagay na karumal-dumal sa ating kapagkainan. They may be pleasant to the taste, Maaring ito ay masarap sa ating panlasa, but they are poisonous to the body. pero ito ay nakakalason sa ating mga katawan. Would you like just a pleasant taste and poison to your body? Gusto niyo ba yung masarap pero nakakalason sa inyong katawan? I agree with you. Sumasang-ayon ako sa inyo. Let us remember the warning in 1 Corinthians 6:19 to 20 that our bodies are the temples of the Holy Spirit. Atin pong alalahanin ng babala sa unang Korinto 6:19 hanggang 20 na nagsasabi ang ating mga katawan ay templo ng banal na Espiritu. And as such, we should keep it holy. For if we eat, because if our eating, drinking, or by anything we ingest, we defile or destroy this temple, God will not hold us guiltless. At dahil dito, kinakailangan po nating panatiliin ang ating katawan na banal sa pamagitan ng ating pagkain at pag-inom at kung anumang bagay na ating nilalagay sapagkat kapag ating sinira ang templong ito, hindi tayo ipawawalang sala ng Diyos. Let us therefore trust the wisdom of God and be obedient to Him by refraining from consuming anything that is harmful or unhealthy to our bodies. Nawa tayo po ay magtiwala sa karunungan ng Diyos at maging masunurin sa Kanya sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkain ng anumang bagay na nakakasakit o hindi masustansya o hindi malusog sa ating mga katawan. Things that are not healthy for the body and can harm us include overindulgence in alcohol. Ayan, ang mga bagay na hindi masustansya o malusog sa ating mga katawan ay maaring makapagbigay ng sakit sa atin. Katulad po ng pag-inom ng alak. This can lead to poor judgment or bad decision making. Ito ay dudulot sa atin na tayo ay hindi makapag-isip ng tama. It can lead to drunkenness and bring harm to the body. Ito ay maaaring makapagdulot sa atin ng pagkalasing at makapagdulot sa atin ng sakit sa ating katawan. Proverbs